I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My ayun, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kabisnes namin minamahal. Yun po, no? It's Tuesday and it's school day ulit, mga kabisnes. And sobrang inaantok po talaga ako. Tsaka, yun nga, inaantok. At estudyante pa rin tayo, mga kabisnes. Atid natin si Boy. Ayan po sa KB House. Ayan si Amaro. Ang aga-aga si Amaro. Akala ko pang hapon siya. Yes. Hapon ba siya mga? Opo. Sana, oo. Ayan, no, mga ka-business. Atid namin muna si Koy sa si Koy sa school. Talaga nakakaantok, mga ka-business. Kasi anong oras na rin nakatulog. It's midnight na. Daling araw na nakatulog. Parang 2 hours lang yung tulog. Pero alright lang po. Ang importante ay mahalaga. Huwag kang dumaan sa may tubig pa, ha? Ayun, medyo sa Taas ko muna. wala pang energy, no, mga ka-business. Wala eh. Bagyo yata to. Ha? Bagyo. Bagyo? Bagyo. Parang uulan na naman. Bagyong kupal. Di uulan naman, mga ka-business. Kasi madilim na yung kalangitan. Hindi ah. Mainit na eh. May mainit ba? Maga pa. 5 pa lang mahigit eh. Wala naman problema, mga kabisnes, kasi sinusundo naman namin si Koy sa school. Kahit pa maulan. Sundo namin yan, mga kabisnes. Pa mo. Taas. Abangan nyo rin pala mamaya, mga ka-business, kung saan kami pupunta. May pupuntahan kami importante ni Bay. Hindi muna kami maglalalakad kasi bukas na lang ulit yun. Kasi, mga ka-business, ngayon nga, may mahalaga kami pupuntahan. At malalaman nyo mamaya, mga ka-business, kung saan. Kasi may kinalaman to sa ni Bay, sa health niya po. Nalaman sa kanyang health. Importante kasi ito, mga ka-business eh. Kasi syempre sobrang nakakapag-alala lang. So para mas maano siya, mga ka-business. Yun. Kailangan natin gawin ang mga bagay na dapat gawin. Hindi muna kami maglalakad kasi pagdating sa bahay mamaya nito, tapos namin mga kay Koy, pahinga muna ulit. Siguro mga bandang 8 or 9 saka kami aalis. Or kahit 8 talaga kasi 8 ang open doon, di ba pa? Mas 8. Dapat alas 8 nandun na tayo. Wala na naman yung mga classmates ko dyan. Ha? Wala pa yung mga classmates ko. Maya, maano naman na ngayon eh. Anong oras naman na? Magsi-6 na rin naman. 6 naman yung pasok yung ano na rin yan darating. Anong oras na ba? Mag-aalas 6 na. Alas 6 naman yung sa inyo eh.
sarap pang pumikit ha. Ngayon, tutupad. Yan na, dito na kami, mga ka-business sa school. Kaya pala rito. Pas na pala rito eh. Dito mo napapasukin, aray ko. Ayan. Dito na sila. Dito kasi exit nila mga ka-business, pero dahil bukas naman na, dyan napapasukin si Koy. Koy, mag-kiss na kay Papang. Tapos Papang, kiss muna ni Mama. Papang. Galingan sa school ha. Koy, tingin dito. Good morning ka nga pala muna. Balik po mga ka-business. Tapos mag-aaral maigi ha. Ganun dapat yung buhok. Aral lang maigi, okay? Tapos yung pinag-usapan natin kanina, number 3 ka ngayon sa Multiplication table. okay, very good. Sige na. Pasok ka na. Yun. Kasi mga ka-business, inaano ko po kasi si Koy patungkol sa math. Kaya, yun. Tinuturuan. Inaano ko siya sa math, sa multiplication table kasi ano siya, okay siya sa lahat ng subjects except sa math. Kasi everyday mga ka-business, ang ginagawa ko, tinitingnan ko yung papel niya. So, hindi siya ganun kaano sa math mga ka-business. Hindi siya, parang medyo hirap siya sa math. Hindi naman ganun kahirap kasi kahapon nakita ko rin yung papel niya. Okay naman. 22 out of 22, 15 yung scores niya. So sabi ko, okay naman siya anak, pero mas better talaga, memorize mo yung ano. Nahihirapan siya sa multiplication table. So gumawa ako ng multiplication table. Doon siya memorize. Usapan namin yun. Everyday magme-memorize siya. Yun. Sana maano niya makaka-business. Kasi okay talaga siya. English, Filipino, Science, pa ba yung iba niya subject. Okay talaga. Except sa math. So yan o, makaka-business, pauwi na. At abangan niyo po mamaya yung aming pupuntahan. At balikan namin po kayo mga ka-business. Alas 8 po ng umaga, no? Alas 8 na po ng umaga, mga ka-business. So, ayun. Kami ay papunta na naman. Papunta na po doon sa ano, tawag dito. Sa pupuntahan namin, yun nga po, yung nabanggit ko po kanina, mga ka-business. May pupuntahan kami. Ito po yun. Ano po siya? Punta po kami ng center. We're going to the center, mga ka-business. Kasi, para ba malaman natin kung kamusta na ba yung ano ni Bay? Kung kailangan pa bang ituloy or ano, kasi nga diba nabanggit din namin na masakit yung likod niya.
So, baka ka ako mga ka-business, is hindi pa rin siya okay. So, better, balik kami sa center, tapos, ano siya ulit, ano ba yan, magdadahak. Yun. Para malaman namin mga ka-business. Kasi mahirap din mga ka-business na basta-basta na lang tayo magpakampante. Better magapan kung ano man. Diba? Ayan, papunta kami. Dito lang kami sa may sa may Villa Cristal naalala niyo yung inanuhan ni Siopaw mga ka-business? Doon sa pinag-immunize niya. Doon lang din kami ano ba yun? Magpapacheck ng Dubai. Kasi yun yung mga ka-business, yun yung ano ba tawag dito? Dito kami, dati kasi pumunta kaming center, ganun din naman transfer din naman dito, ay re-refer na rin naman dito. So dito na talaga para sure. Saka schedule ngayon dahil Martes. Traffic in the area. Balikan namin kayo mga ka-business. Yan, bukas na. Balikan namin kayo mga ka-business. Ayun mga ka-business, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Karugtong po ito kanina nung vlog namin na hinatid si Koy, diba? Hinatid si Koy. Tapos, yun nga, nagpunta kaming center mga ka-business naming minamahal. Ayun nga po napanood nyo po. Hindi na namin na-vlog yung detalye doon kasi mga ka-business, ano tawag doon yung nakakadismaya yung pagpunta namin doon sa center kanina. Kasi di ba mga ka-business, nabanggit ko po, itang taas natin ang konti. Kung naalala nyo po mga ka-business, dati, last year, di ba nagpa-check up si Bay sa private, yun yung sa VMB. Tapos, binigyan kaming referral ng doktor kasi nga, nagpa-x-ray, nagpa-lab. Binigyan siyang referral para raw mas makatipid-tipid kami. Ipaano doon namin sa center. So, ang una namin ginawa noon, pumunta ng center ng barangay. Ang nangyari, pinasa kami sa center para dito sa Chera. Pagdating naman namin sa center ng Chera, pinasa ulit kami sa ibang center sa Villa Cristal. So, doon na kami noon. So, ang schedule doon is every Tuesday. Pumunta kami Tuesday. Tapos, pinaano siya, dahak. Yun yung pinadahak siya. So, sabi, balik next week. Pagbalik namin noon, after a week, walang result. Sabi, next week ulit. So, pagbalik namin ulit noon, next week, pinaulit siya ng dahak. May referral kami noon mga kabisnes ha. Tapos, after noon, sabi niya, balik pagka week ulit, bumalik kami, wala pa ring result. So, yun, tinamad na ako mga kabisnes. Sabi ko, tuloy na lang natin yung pagbili ng gamot. Kaysa naman mag-antay tayo na mag-antay, maaantala yung pag-inom mo. Kasi isang buwan din yun mga kabisnes, pabalik-balik kami, tapos wala naman siyang wala namang result sa center. So, nag-stop kami doon. So, nagtuloy-tuloy kasi pag-inom ng gamot. Ang mali namin doon, kasi dapat may follow-up siya ng August, no? August 18, hindi ko na siya naibalik. Pero tumuloy-tuloy pa rin yung pag-iinom niya ng gamot hanggang sa matapos.
hindi ko na po na siya naibalik ulit for follow-up, check-up nung matapos na yung 6 months na gamot. Doon naman ako nagkamali talaga. Kasi buong akala namin okay na yun mga ka-business. Until now na nagsuggest sila ate, sinabihan kami nila ate na Check up. pa-check up muna yan siya dun kasi nga yung pamamayat niya mga ka-business. Although, andun na tayo sa may anxiety siya. Dahil nga, nakuha niya kasi yan nung panahon na ano siya mga ka-business. Kung naalala niyo yung vlog namin na minsan doon lang siya doon sa dati namin inupahan na nakatulala siya. May mga vlog kami na gano'n na nag-aalala ako sa kanya kasi nga nakatulala siya. Tapos, hindi naman siya nagsasabi ng problema niya. Yun pala, nag-overthink siya or ang isip niya is advanced na sa mga mangyayari sa kanya. Tama ba ako pa? Advanced na yung naiisip mo na mangyayari. May ano ba kayo pa? May lahing ganyan, TB? Tapos, din-explain na rin sa atin ng doktor Hindi siya namamana? na hindi naman siya namamana. Pero may sa inyo, Meron. Nakukuha din sa ano, sa inom. inom, sa garilyo. Yan o, si Tatay Actis. Kapatid ni Lolo? O Lola? Kapatid ni Lola. Yun nga, mga kabis, hindi naman daw hereditary, pero yun, may history pa rin sila ng TB sa side nila. Kahit sa amin mga kabis, may history kami ng TB, sa totoo lang. At yung ate ko rin, nagkaroon, pero hindi siya hindi kasi siya positive. Ang ate ko noon, hindi siya nag-positive sa TB. Pero, may spot lang siya ng konti. Kaya sa akin. Kagaya sa kanya, pero sa iyo kasi nag-positive. Ate Gingging kasi pa, hindi siya positive, pero pinatake siya para tumaba. Dati naman tumaba. Si ate, tumaba siya noon, nung nag-take siya dati. Dati, wala pa siyang noon, si Mian pa lang anak niya. Hindi pa sila nagsasama noon ni Bitoy. So, yun. Pero, ako wala naman akong mga ka-business. Although, lagi ako dati na auubo. Kasi nga, iba ako pag naka-electric fan as in, tutok na tutok sa akin. Ganun ako dati nung high school days ko. Pero never ako nagkaroon naman ng TV. So, ito sa kanya nga, hindi naman malala yung sa kanya mga ka-business. Sabi nga ng doktor, napakaano lang yung sa kanya, curable kasi nga, spot lang siya na, parang puti lang siya na smoke. No? Parang ano lang siya, parang ano ba? Yung parang ano na sigarilyo. Siguro yun yung nakakos kasi sa kanya mga kabisnes. Trend. Hindi mo kasi ano pa? Alin? Yung pagsisigarilyo. Yung ayan yung nakapag-post dati sa iyo ba? Nang? Siguro ng TV mo. Kasi yung nandun sa baga mix para siyang para siyang usok. Para siyang yung Usok nga. 'Di ba sa X-ray niya mga kabisnes. So, eto na nga. Kanina, nagpunta kami doon. Ayan, mapapanood nyo naman. In-off ko na lang kasi nga, gusto ko sana tanungin muna. Sana pala binag ko na lang yun. Kasi talagang na-dismaya ako mga kabisnes. Alam nyo kung bakit. Nanapan kami ng referral. Samantala, nakapag-submit na. Oo. Binigay ko na sa kanya kasi dati yung referral eh. Tapos, X-ray ulit. Sabi ko, may X-ray na po siya dati. Sabi ko, galing na po kasi kami rito. Wala pong result. Isang buwan kaming pabalik-balik, wala pong result na lumabas. Sabi niya, ganun po ba? Pero kailangan nyo pa rin po ng referral ni Doc at saka ng X-ray. Parang kumbaga, negosyo. Kasi doon ka magkuha ng medical. Opo, kailangan po doon ako kukuha ng sa center nila eh. Oo, kailangan doon ako kumuha ng referral ni Doc at si Doc mismo mag-i-X-ray daw sa kanya. So, sabi ko, saan po ba si Doc? Sabi niya, dito yon. Ang sungit pati mga kabisi. Sabi niya, dito. Tumboy? Oo. Dito yon, sabi niya. Sabi ko, hindi pa pwedeng antayin yung doktor. Sabi naman niya, kailangan nyo pang, asan yung health card nyo? Sabi niya, health card ng barangay, center nyo. At saka ID. Kung meron din kayong PhilHealth ID din. Eh, wala naman to PhilHealth ID. Ang meron sa kanya dati is MDR. And then pa rin naman sa akin, MDR. Mas okay daw kung PhilHealth ID. Sabi ko, kailangan pa po ba yun? Eh,
pabalik-balik naman na kami rito dati. Na-try naman na niya magpa-dahak dito 2 beses. Sabi niya, kailangan po yun eh. Kailangan niyo munang humingi doon. Sabi ko, sa sarili ko, may record na siya dito eh. Bakit kailangan pang ulit-paulit? Diba mga kabisis? Ang gusto ko lang naman sana, ano baga agad nila? Kasi dati natagalan niya eh. Siguro ang naisip ko nun kanina, kaya siya hindi nabigyan ng gamot last year, dahil nga private yung nag-refer or nagbigay ng referral. Doktor na in private sa VMB. Ang gusto kasi nila, doktor nila, yung mag-i-x-ray. May bayad pa rin naman yun, ang x-ray sa center. So, wala rin nangyari mga ka-business. Hindi rin namin napaano si Bay. Kasi, may scheduling po kasi yung center dito. Martes. Every Martes yung sa TV Dots, tapos Friday naman ulit yung sa So, paano ako makakapagpaano? Aantay ulit ako ng Biyernes. Mag-aantay ako ng Biyernes para makakuha ng health card. Diba? Nakakadismaya. Sa totoo lang, nadismaya talaga ako makaka-business sa serbisyo ng ano. Kasi sa totoo lang, hindi naman sa pinagkukumpara ko, pero parang kinumpara ko na rin talaga. Yung center dun sa probinsya, once na nagpunta ka, tapos nagpa-check up pa para sa TV Dots, iaano talaga agad nila yun, yung parang yung sa hospital pa, i-VIP ba? Parang oo. Aaskasuhin ka agad. Kasi nga, hindi naman din madali yung sa TV. Kaya nga, binukod yung TV Dots ng center talaga. Kasi nga, for sanitary, protection or parang... Yun lang mga may sakit doon. Talagang binubukod yun kasi nga, sabi nila, nakakahawa through airborne, hindi sa mga gamit airborne. So, ang sa akin lang, mga ka-business, sana baguhin yung sistema na ganun, no? So, wala kaming choice nito kundi magpa-check up na lang ulit sa BMB. Kasi halimbawa, yung pasyente, walang-wala, mamamatay na lang yan. Hindi ba pakinabangan yung gamot para sa gobyerno? Yung galing sa gobyerno, yung libre. Kasi nga, kinikipit nila eh. Oo. Ang dami pa nilang required na para lang, di ba? Samantalang, i-assist naman nila yung tao, magpasa ng Tsaka meron ka na kasing record doon. 2 beses ka nagdahak doon eh. Di nga lang nila kasi walang result. Doon naman ako nagtaka mga ka-business. Isang buwan namin inantay yun, pabalik-balik 2 dahak, wala talagang result. Doon naman ako nagtataka. Tsaka, samantala, sinabi ng doktor doon sa BMB na kailangan mo agapan ito kaagad. Kailangan mainuman mo kaagad ito ng gamot. Kaya siyempre, may hindi naman sa may pera pa naman. Kaya noon namin bumili kami kaagad sa Mercury. Bago kami nagpunta ng center para makainom kaagad ng gamot. Oo, tapos yun nga, binigyan kami referral para daw hindi kami masyadong malakihan sa Kasi hindi rin madali yung gamot dun mga kabisis. Kulang-kulang 1,000 din po yun. Dami sa loob na sa buwan, no? Oo. Everyday 4 na piraso yun eh. So, 40. 4 times 30. 120 piraso buwan-buwan yun mga ka-business. Diba? Kasi nakakatismaya mga ka-business namin minamahal. Then mga kabis, balikan namin kayo, may saglit lang kami naasin kasi. So, ayun nga po mga kabisnes namin minamahalan. Sensya na po na naputol yung vlog namin kanina kasi pumunta po kami sa KB House. May, lang po kami doon, may, ba tawag doon? May vlog lang po kami. Ayun, mapapanood nyo yun sa vlog po ni Kuya Bong. Abangan nyo po yun mga kabisnes, yung vlog patungkol kay Kuya Bong. Siyempre, sa vlog yun ni Kuya Bong. At yun ang aabangan natin mga kabisnes, ang muling upload ng isang Kuya Bong. So, yun na nga, balik tayo dun sa namin mga kabisnes, dun sa concern namin, no? Tungkol nga dyan sa namin, pagpapacheck up. So, dahil hindi nga po natuloy yung check up namin, hindi natuloy yung check up mga kabisnes. Check up yung nga namin sa center. Ang mayayari po nito is, po talaga,
next month na po, dun sa mga nagano, kasi marami din po nagko-comment, no? Kahit kanina, marami nagko-comment na pa-check up ko na si Bay. Ganito po kasi yan mga ka-business, no? Gusto ko lang ano sa inyo, hindi po ito pagpaparinig or whatsoever na baka isipin nyo na nagpaparinig. Hindi po. Ito po yung totoo. Wait lang, inom lang ako ng tubig na umawa ko bigla. Yan yung malamig, no? Malamig pa. Ito ba yung, ano kasi mga ka-business, no? Baka totoo lang baga tayo. Kasi nga, ito, bilang pagsagutan din po, kasi marami pong concern sa ano ni Bay, sa health ni Bay. So, maraming nag-comment na sana daw ipa-check up, ganyan, ganun. Yun nga po yung ginawa namin kanina. Kaya nga lang, nagkaroon na problema dahil nasa, ayan, maraming hinihingi. Tapos, kung makomply ko man, is next week pa ulit. At di ko na naman sure kung may resulta na naman ba pag after a week. Kasi talagang ilang, yun nga, di ba nga nabanggit ko na, nung nakarang ilang balik kami, bago ilang balik kami, pero walang resulta. Isang buwan kaming pabalik-balik sa center, walang resulta. So, syempre, sinong tao bang hindi magsasawa, di ba mga kabisat? Sinong tao ang hindi maiinis sa ganong sistema ng gobyerno natin sa ano. Hindi ko nilalahat kasi alam ko may mga center na wala namang pinipili eh. May ibang center din na may favoritism or dahil sa kakilala, ganyan-ganyan. Malapit sa ano? Malapit sa puso. Malapit sa panandok. Ganun yan eh. Kahit sa probinsya, mayroong mga ganyan mga kabisnes. Hindi natin maiiwasan yung mga ganung bagay. Kaya nga lang, kami talaga, wala kami kapit dyan sa dahil hindi naman po namin kilala, dahil hindi nga po kami purely taga rito. So yun na nga, yun na yung nangyari. Hindi makaano. So, ganito yun. Papaliwanag ko kung bakit next month ko na po siya mapapacheck up. Unang-una, mga kabisnes, sinahod namin hindi naman po ganun kalaki. May binabayaran na po kaming motor. So, yung sahod namin this month, anong month ang June, nakabukod na po yun yung pambayad namin ng motor. Dahil po mga kabisnes, ang bayaran namin ng motor is every 18th of the month. Diba? Hindi ko naman po pwedeng anuin ulit yung sahod. Antayin ko pa yung sahod sa buwan na yan. Ang pumapasok na yung sahod namin is between 21 to 26. So, malayo na siya mga kabisnes. 18 nga yung bayaran namin. Magkakaroon niya ng penalty pagka lumagpas o aantayin ko pa yung sahod. So, June pa lang, nagbukod na ako ng pambayad for July. Advance ba lagi yung binubukod kong pangbayad ng motor? So, bayad ng motor. Bayad ng bills. Yan na nga, groceries. Naiano ko na rin. Siyempre, magbukod for the church, mga kapatid, yan yung pinaka-importante. Hindi po, sa ano pa man, talagang number 1 po yan talaga na inuuna namin, no? Mga ka-business. Kasi, siyempre, lahat naman ng ito, hindi naman namin makakamit hindi dahil sa Panginoon Diyos, di ba? So, why not naman mga ka-business na give back, di ba? Hindi naman nag-ano yung Panginoon, pero basta kung ano yung bukal sa puso. So, yun na, may ano na kami. Tapos, yung tira, pambaon-baon ng bata, syempre, kahit may biscuit po siya, at saka, binibigyan ko pa rin po yan ng pera, 20 pesos everyday. Kasi, hindi naman everyday, every pasukan. Kasi, bumibili po kasi siya minsan ng siomai with rice, gano'n. Yun yung gusto niya eh. So, inaano ko siya. Dobre doon may. Oh, yun. Pero tag 20. Hindi kayo natulog. Pasok pa yun. Ay! Kakain. Kain pa daw siya. Yun na nga mga ka-business. So, wait lang, tapusin ko na lang to. Kaya hindi ko pa talaga maano. Kasi yung budget din po is, hindi ko naman po in-expect kasi na ngayong buwan talaga, magpapa-check up. So, hindi ko rin in-expect na ganun na naman ang mangyayari sa center. Ang habol ko na lang po, next month, papa-check up ko siya sa talaga, clinic.
private. Nakakasawa dyan mga business. Parang mapipikon ka na lang. Baka hindi ka pa makapagpigil, makapagbitaw ka pa ng salita na hindi maganda. Diba? Tapos kailangan niya po rin kasi magpa-x-ray ulit, laboratory yun. So, mahirap naman din mga kabisnes. Isa sa, nag-aalala nga siya kasi, alam ko nabanggit naman din to sa vlog ni Ate Mingay, ni Kuya Bong kanina. Yun nga, inaalala niya rin na magbe-birthday ako. Hindi, kasi kami pag nagbe-birthday kami mga kabisnes, no? Pero Kahit may handa man, mapapansin. pero may handa pa naman. Pero hindi na yung, may ano ba, may... Bongga. Hindi naman yung bongga. Yun lang, yung para sa pamilya. Yun na nga, inaalala niya kasi yun mga kabisnes. Sabi ko, wag mo na lang, wala akong pake kung wala tayong handa or ano. Ang importante sa akin, makita lang kitang malusog. Okay na ako dun eh, birthday gift na yun sa akin na makita kang malusog. Okay lang kahit walang akong ano sa birthday ko. Yun kasi yung isa sa inaalala niya mga kabisnes. Sabi ko, yaan mo na kasi ang araw ng bayaran namin ng motor ay mismong araw din ng birthday ko. Sa akin din. Kahit sa birthday niya, ganun din, sa September. So, sabi ko, yaan mo na, basta ka-importante makabayad tayo sa lahat ng bayarin natin. Wag kami iisipin na iba. Meron. Ano? What? Tell me whatever. Maulan naman. Hindi talagang ano na mga kabisnes, tight lang yung budget sa ngayon, pero yun, hopefully next month, ano ko na siya, mapacheck ko talaga siya na business. Kasi yun din kasi ang sa laging suggest ni ate. Matagal na kasing sinabi kami ni ate, kami lang naman yung naging matigas yung ulo. Hindi naman matikas. Talaga naging kampante lang tayo dahil nga naging tapos na yung ano mo. Hindi naman sa pagmamatigas. Nagkataon lang. Inaano kasi yung mga business eh, yung Sige, tuloy mo lang dyan. yung mga business. Ang iniinda ko lang kasi, wala naman akong naging problema sa yung naging ano ko sa TV. Ang iniinda ko lang yung likod ko. Yung dito, masakit yung dito ko. Dito. Tapos dito. Ito. Ano. Kaya minsan, ginaganon ko minsan yung ano ko, napatunog ko yung dito yung masakit eh. Tapos aakit sa dito sa ulo. Ito, kaya nagpakalbo ko eh. Kalimutan ko pala na masakit ulo ko, inihila ko yung buko. Yan. Kaya ano lang ang Jess, ano lang. Tulungan nyo lang kami mga ang ano ka sana mga business yung naibalik ko yung mga dati kong ano, yung galawan ni Bay Papaya kasi sa ngayon kasi narano ko rin sa sarili ko, ang layo. Hindi pa, alam mo ba, ang daming nagko-comment. Na. Sabi nila, Bay, ikaw mismo talaga makakagamot niyan sa sarili mo kasi pa. Kaya ito yan. Alam ko kaya mo naman pigilan eh. Pigilan mo yung ano ba, yun bang advance or nag-overthink ka sa mga bagay-bagay. Katulad niyan, di ba? Sabi mo nga, gusto mong maibalik yung dating Bay Papaya. Di ba? I-motivate mo yung sarili mo na maibalik yung dating ikaw. Kaya nga minsan pinanood ko yung mga vlog namin yung dati. Yung pinabalikan ko yung mga vlog namin dati. I-motivate mo bagay yung sarili mo pa na gusto kong mabalik sa dating ganun. Kaya mo naman yun eh. Ang umiiral kasi sa kanya mga kabisnes lagi, yung init ng ulo. Yun ang hindi ko maintindihan sa kanya na, alam niyo yung katulad kanina, kanina, kahapon, sabi ko talaga sa kanya pa, parang awa mo na, ilagay mo kaya yung sarili mo sa kinalalagyan ko. Kung hindi ba mauubos yung pasensya mo. Tsaka ako nung mag-init yung parang nahimik na ako. Yun na nga, bigla kang nananahimik. Tapos ako, hindi na siya umimik mga kabisnes. Tapos pag tinatawag mo siya, hindi siya nakikinig. Hindi, yung ako dahil sa, pero minsan naubusan ako ng pasensya. Talagang, ratatat na talaga yung bibig ko. Kasi talagang nabubwisit na ako mga kabisnes. Alam niyo yung, sabi ko sa kanya, ilagay mo pa yung kalagayan mo sa kalagayan ko. Kung kakayanin mo bang, pagtiisan yung ganyang pag-uugali. Kasi kanina mga kabisnes talagang
Wala naman kami pinag-awayan. Natulog pa nga kami pagkatapos namin umano kami ng umaga. Tulog kami kasi madaling araw na po na kami nakauwi. Tapos, pasok ni Koy for 4, nag-ano na kami, ganyan, si Kaso. So, ang sa kanya, sabi ko, pagising ko ng hapon, hindi siya umiimik. Tapos, hinahanap ko yung stand ng kasi nga magbablog. Hindi niya ako sinasagot talaga mga kabisnes. Hindi ko nga alam kung saan nakalagay. Doon na ako nabubwisit. Tapos, sabi ko sa kanya, gusto ko na sumuko. Gusto na kita sukuan. Pagka ganyan ka ng ganyan. Kasi, napapagod din ako. Tao rin po ako napapagod. Biguhahin. Yan ka na naman. Hindi, ang sa akin pa, pigilan mo kasi yung sarili mo minsan. Wala tayong pag-aawayan pa. Hindi ako magagalit sa'yo, hindi ako pero wag mo ipakita sa akin na laging ganun. Kasi nakakapagod din pang mag-adjust. Lagi na lang ako mag-a-adjust. Isipin mo rin naman yung nararamdaman ko. Okay. Nakikinig ka sa akin? Hindi, ang sa akin ba, intindihin mo rin yung yung pakiramdam ko. Diba? Paano pala pagka ako yung ganyan? Matitiis mo kaya ako? Kaya mo kayang tiisin yung ganon? Diba? Ayun lang naman mga kabisnes. Yun lang naman ang naging sa kanya. Naging effect sa kanya nung pangyayari. Yun nga, nagiging mainitin yung ulo. Although, wala naman na siya yung natutulala, katulad nung una. Kasi diba nga nung unang hindi ko lang alam pag napacheck up ko siya kung ganun pa rin. Pero yun lang ang hiling ko sa'yo. Huwag kang advance mag-isip na ganito ang mangyayari sa'yo. Ganyan. Maganda nga yung advance kaysa huli ang mag-isip. Hindi. Kung sa ibang bagay pa. Pero yan sa patungkol sa sakit mo, huwag kang advance mag-isip. Nag-advance ako mag-isip kung kailan ako yayaman. Hindi naman yan yung inisip mo dati, natutulala ka eh. Kasi bibili ako ng mansion na gold. Okay, basta yun lang pa. Ano ko lang sa'yo, Bata paanuhan mo rin yung sarili mo kasi talagang minsan hindi na rin talaga kita kilala. Ibalik mo kilalanin mo ulit yung sarili mo, makipagkilala ka ulit sa sarili mo. ako subukan. Hindi ang ibig kong sabihin, ibalik mo yung dating ikaw. Kaya mo yan. Ikaw kasi ang makakapag-ano yan sa sarili mo. I-motivate mo yung sarili mo. Ako ba, di ba sa nangyari sa akin dati? Di ba? Ako lang din nakaano sa sarili ko eh. Ganun lang yun. Ha? Promise. Mag-promise ka muna. Hindi na maiinit yung ulo mo. Pag ma-interest yung ulo, lagyan ng malamig. Promise ka muna. Promise. Ganun. Wow, umayos ka. Yan na. Yan, narinig yung mga kabisnes. Susumbong ko po siya pagka nag-iinit na naman yung ulo niya, pagka lagi na naman niya akong inaaway mga kabisnes. Kasi talagang kanina, gusto ko nang umalis. Ba't di ka umalis? Na ano na ako, na yan ka na naman. Sinabi ko naman sa'yo, di ba, na gusto kong umalis kasi napapagod na ako. Na ano na ako, the moon. Hindi, gusto ko lang magpalamig kanina, mag-ano doon. Kasi nabubwisit na ako. Ayan ka na naman. Mayos ka kasi pa. Gatro ka na. Yun na mga kabisnes, salamat po sa pagsama niyo po sa simpleng vlog na to. Naway at least kahit pa paano mga kabisnes nakapag-update kami sa kalagayan ni Bay. So bukas mag-jogging ulit tayo. Ay mag-walking. So, ayan, salamat po. Sana po mga kabisnes, huwag kayong magsawang supportan po. Unang-una, Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dins TV, Kabisnes Family. Siyempre ang mga tapos channel. na nga, Mrs. KB Ay, na. ang mga channel ko ng mga kagwang. Mrs. KB. Mrs. KB at saka Bira Anlito, Medyo Kagwang Official at saka Editor Daryl Official. At saka Bira Anlito. Balik-balik ka. Ang tanawara. Tapos na pala mga kabisnes. At saka siyempre sa ating mga mabuting sponsor at saka sa ating mga subscribers, silent viewer. Salamat po sa inyo mga kabisnes, mga kapatid. Tsaka sa ating mga basta mga Yeah. Thank you po sa lahat ng mga viewers natin dyan, mga subscribers, silent viewers. Ayan, na walang sawang nanonood ng ating mga vlogs. yes po, kahit walang kwenta aming vlog mga business, pinagtsagaan nyo. Opo, kasi malaking tulong yan sa amin mga business, lalo na po ngayon, may bayaran na kami ng motor, kailangan namin ng tulong yung nyo suporta po. mga Yes, business. tulong at suporta nyo po sa panonood ng aming mga videos. Siyempre, higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Yes po. At siyempre, sa mga sponsors din po na yan, walang Tapos sawang. na? Tapos,
simple nila ate at kuya. Yes. Dumaan man tayo sa pagsubok, saka sa darating pang mga pagsubok, mga business. Naway magabayan pa rin tayo. Saka sana dyan palagi ang patnubay ng ating mahal na Panginoong Diyos na yan, habang buhay tayo magsama-sama. God bless po sa ating lahat. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira banat lang po mga business. Palike and Todo! Palike and share daw po mga ka-business. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, Papa Din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglan. Noong kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers namin minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon
Bira!